nararanasan na ng ating mga dreamer ang ilang kultura at tradisyon sa Saga, Japan. Pero patikim lang ito. Dahil ang susunod na mga activity, mararanasan ng dreamers ang buhay estudyante sa Japan. Hindi lang yan, dahil masusubukan nilang gumala sa buong Saga. Pero hindi nakasasakyan. Lalakad lang kasama ng mga nakakatanda. Bakit parang mas mabilis pa sa inyo ang senior citizen? Sabi po nila para sa mga matatanda pong hindi na po gaano kalakas yung muscle. So, siguro tinetrain po kami pagtanda po namin para alam na po natin ulitin. At ngayon, masusubukan ang galing ng ating dreamers sa basketball. Tune-up game kontra sa mga varsity ng junior high school. May ibubuga kaya ang ating mga dreamers? Mabibilis po, tsaka may IQ. Magagaling po pumasa. Shooter din. Lahat ng ito sa pagpapatuloy ng Pocari Sweat Live Your Dream Project. Pagputok pa lang ng araw, maaga nang gumayak ang ating mga dreamers. Ngayon kasi ang takdang araw na maglilibot sila sa Saga. Pero ang catch, gamit nila ang mga espesyal na saklay na ito. At kasama nilang magagala ang mga senior citizen ng Saga. 2、3、4、5、ラストもう一回ずついきます。 Pero bago magsimula, kaunting stretching muna. 1、2、1、2、1、2、Pagkatapos iunat ang mga buto-buto, oras na para gumala at maglakad. Lilibutin ng dreamers at mga senior citizen ang mga landmark sa Saga. Kilala ang mga Hapon na may malalim na pagmamahal at respeto sa mga nakatatanda. Kaya ang mga ganitong uri ng ehersisyo pinahahalagaan sa buong bansa. Sobrang pinapalagan po nila ng mga senior citizen po nila dahil po tinutulungan po nila maging healthy at mapalakas po at umiwas po sa mga sakit. Ganun po, napakaganda po ng sistema nila po dito. Pagkatapos ng ilang minutong paglalakad, narating ng team ang Saga Castle Ruins. Ang Saga Castle ang isa sa mga importanteng landmark sa Saga na may malaking parte sa kasaysayan ng Japan. Saga! Saigo! Pocari! Saigo! Asuka! Saigo! Boruoki! Saigo! Pero hindi pa rito nagtatapos. Tuloy ang lakad. Pagod na ba ang lahat? Kaunting trivia lang dreamers na ang mga elderly ng Japan halos 5/10 of a second na mas mabilis ang lakad sa mga non-Asian na matatanda. Kaya naman kayang-kaya nila kayong sabayan. Atay, lamig na yan. Wala na yan. Natanong ka na, G. Hindi ka mo yun. Nakakapagod man ang naging lakaran, pero kung ganitong klaseng view ang makikita, nakakapawi ng pagod. Masaya po. May natutunan na naman po kami ngayong araw. Ang natutunan ko po dito sa Japan ay yung disiplina, yung paglilinis, and kung paano po sila rumespeto sa mga nakakatanda. Magsisimula pa lang ang araw ng dreamers dahil ang sunod nilang activity, pumasok sa eskwela. Aral muna, pagkatapos basketball.
Madalas ngang sinasabi sa atin sa Pilipinas, aral muna bago basketball. Ganito rin dito sa Saga Japan. Dito sa Seisho Junior High School, masusubukan ng mga dreamer maging parte ng classroom. Pagpasok pa lang ng paaralan, tinanggal muna ng dreamers ang kanilang mga sapatos at nagpalit ng pangloob na sandals. Sa kultura kasi ng mga Hapon, isa itong uri ng paggalang at pagpapanatili ng kalinisan. Sunod din silang binigyan ng kani-kanilang tablet para sa translation ng Japanese. Ang kanilang naging unang classroom activity ang history ng Japan at Pilipinas. At ang isulat ang ilang salita sa Japanese. Bawat dreamer, binigyan ng kapartner na estudyante. Yun po, sa mga estudyante po, very welcoming po sila sa klase po nila. Ang babait po. Kumbaga po, yung sa Pilipinas po mabait, pero dito po mas mabait pa. Welcoming po talaga. Pagkatapos ng lesson, syempre, next na ang lunch break. Pero hindi tulad sa Pilipinas. Ang pagkain ng lahat ng estudyante pare-pareho. At lahat healthy. May kanin, gulay, karne, rice noodles, sabaw at gatas. Pati ang mga youth development coaches sumali na rin sa lunch break. At bilang disiplina, bawal ang may tira. Pero hindi problema ito kay Amir na mahilig sa Japanese food. Una po, nahirapan po ako dahil po sa Pilipinas, iba po talaga yung kultura nila. Pag kumain ka po doon, hindi po ikaw yung pagliligpit ng kinainan mo. Tapos dito po, kami na po yung nagliligpit kasi ganun po yung kultura nila. Pero na-adjust ko naman po yung mga yun at ginagawa ko na po siya. At dadaling ko po yun pagbalik ko ng Pilipinas. Isa po sa pinakamahalagang natutunan ko is po yung Japanese culture and yung etiquette po nila sa mga pagkain, sa pagiging malinis po nila. About po sa pagiging malinis nila is nagsasegregate po sila ng mga basura. Like yung pet bottles po hinihiwalay. Tila maganda ang araw ng klase ng mga dreamer. Dahil ang susunod na subject, PE. May kasabihan nga na mas makikilala mo ang isang tao kapag ito'y iyong nakasama sa laro. Heto ang Dreamers, enjoy na enjoy sa team games. Nagpamalas din sila ng kanilang galing sa basketball. Sobrang saya ko po, sobrang cherish ko po itong mga moments na po ito, lalo na po yung mga culture po ng Japanese po. Pagkatapos ng PE, natapos din ang isang araw ng klase. Arigatou gozaimasu. Pero hindi pa uwian, kasi oras na para maglinis ng classroom. At hindi lang ordinaryong linis ang dapat gawin. Mano-manong pinupunasan ang mga sahig. Ang pinatumatak po sa isipan ko po is yung pagiging disiplinado ng mga Japanese people po dito. Kasi po sila po naglilinis po sila by themselves. Sarabi po nga nila na leave a place cleaner than you arrived. And sa lahat po ng discipline po nila,
madami po kaming natutunan. Hindi lang po sa basketball, pero pati na rin po yung mga gawain po namin sa real life situations po. Masaya po dahil nakita po namin kung paano po mag-aral po yung mga estudyante and kung paano at kung gaano po kaganda po yung mga classroom po nila. Pagkatapos ng klase, oras na para sa training. May ibubuga kaya ang Dreamers sa dalawang kupunang susubok sa kanila. Pagkatapos ng mahabang klase, may dalawang kupunan ang kasamang makakaensayo ng mga Dreamer. Una rito, Saga Ryokoku Gakuen Basketball Club na binubuo ng under-17 na mga batang manlalaro. At Seisho Junior High School Basketball Club. Bago ang tune-up game, nagkaroon muna ng drills galing sa koponan ng taga-Japan. Sumesentro ang drill sa shooting, dribbling at pisikalang banggaan. Pagkatapos ng warm-up, umpisa na ang tune-up game ng Dreamers kontra sa Saga Ryokoku Gakuen Under-17 Basketball Club. Hindi, simple lang naman eh. Pag naglalaro kayo na hindi nyo kilala, paano nyo ginagawa? Seryoso. Seryoso. Seryoso naman lagi pag naglalaro tayo. Pero kung sino lang open, di ba? Ang simple lang naman ng basketball eh. Try to get 2 defenders, tapos yung libre, hanapin nyo, tapos good shots lang. Sa unang minuto ng laro, nagpapalitan ng score ang dalawang kupunan. Si Christian sinasagasaan ng depensa, habang si Clark naman ay tila konektado sa pag-assist sa mga Marikina boy. Pero tila nangangapa pa rin ang Dreamers at kulang sa team chemistry. Sunod-sunod ang kanilang naging turnover. Sa pagtatapos ng 5-minute quarter, 10-8 ang score at nakuha ito ng Saga Ryokoku Gakuen team. Maganda naman din po. Kailangan na lang po namin pag anuhin po yung team chemistry. Kasi yung tatlo po, maganda na po team chemistry nila po. Pag mas nasama po kami po doon, mas magiging maganda po yun. Back to 0 ang laro. Pero tila mas tumindi ang shooting ng taga-Japan. Mahigpit din ang naging depensa at nahihirapan umiscore ang Dreamers. Kayod kalabaw sa ilalim si Christian Basilia. Napawaw naman ang crowd sa alley-oop na ito ni Clark at Euclid. Natapos ang tune-up game sa score ng 11-6, lamang ang Saga Ryokoku Gakuen team. Kanina po, nabasa po na hindi po siya nakatingin sa akin, kaya dumad po ako at sabi ko po yali ko. Tapos yun po, tinalon ko lang po ng hanggang sa yung talon ko. Tapos na-i-shoot ko naman po yung mali. Okay lang po. Nakakapagod. Tsaka hindi makahinga na maayos. Ang lamig. Nahirapan na ako huminga ngayon. Ang experience ko po sa mga nakalaban ko is sobrang gagaling din, ang titigas. So, pag bumalya ka, hindi ganun tatalsik agad. Pagkatapos ng laban kontra sa Saga Ryokoku Gakuen Under-17 Basketball Club, sunod naman nilang lalabanan ang kupunan na kaidaran nila, ang Seisho Junior High School Basketball Club.
tuloy-tuloy lang ang ensayo dito lang sa Pocari Sweat. Live your dream project. Pagkatapos ng laban kontra sa Saga Ryokoko Gakuen Under-17 Basketball Club, sunod naman nilang lalabanan ang kupunan na kaidaran nila, ang Seisho Junior High School Basketball Club. Sa unang minuto pa lang ng laban, malaking improvement na ang pinakita ng Dreamers sa kanilang passing. At lahat nakakahawak ng bola. Dahil dito, lamang ang Dreamers sa mga fast break points. Samantala, sa outside shots naman, gumagawa ng puntos ang Seisho Junior High. Pero kulang kung ikukumpara sa opensa ng Dreamers. Sa pagtatapos ng first quarter, lamang ang Dreamers 11-8. Ilalim ng ring kasi pinupush nila pa yun. Tsaka ano eh, tsaka yung ilalim ng ring. Pagpasok ng second quarter, nananatiling halimaw sa ilalim si Christian Basilia. Samantalang showtime na naman sina Clark at Euclid sa kanilang alley-oop. Nakakabuslo na rin si Braden sa kanyang mga putback jumper. Hustle naman at second chance points ang contribution ni Amir. Natapos ang laro sa score na 23-12. Tagumpay ang Dreamers. Saga! Saigo! Pocari! Saigo! Ryukoko-Gakuen! Para sa Dreamers, malaking tulong daw sa pag-develop ng kanilang laro ang mga ganitong klaseng tune-up game. Yung na-experience ko po kanina sa training ng Under-17 sa mga players po nila is nagulat po ako at dahil po sa ganong edad, mahusay na po sila. Mas angat po sila sa amin and mas maganda po yung mga drills nila, yung pag-training po nila, yun po. Ang layo po ng drills nila sa Pilipinas. Dito po mas maganda po. Makikita mo po talaga yung teamwork ng magkakampi po. Sila po, players. Napansin ko po sa Under-17 po nila, maliliksi po sila, magagaling po dumipensa, matatangkad rin po, tsaka alam po nila yung isa't isa, marunong na po sila pumasa sa isa't isa at kung paano po nila natatansya po yung pasa po nila sa bola, kung paano po nila i-take yung mga shots po na libre, yun lang po. Nung nahilo po ako, yung katawan ko po gusto na pong tumigil, magpahinga po muna, kahit mga sandali lang po. Pero pinilit ko na pong mag-training po kasi once in a lifetime opportunity po mag-train po sa Japan. Kaya pinilit ko na lang po at nawala naman po yung hilo ko nung uminom po ako ng mga Pocari, na inumin po pang hydrate po ng sarili. Yung mga drills po nila, pag sinabihan na po sila ng coach po na may gagawin po sila, alam na po nila yung kung ano po gagawin po nila, wala na po silang pakipot-kipot po, di na po sila mag-ulit. Yun po, magagaling din po yung sila pumasa at tsaka po kung paano po sila mag-play po. Yun nga po, sobrang diliksi ang shooter, then aggressive sa depensa, at may teamwork. Pasyon na maewa, pasyon na maewa, Pumasa na sa unang pagsubok sa basketball ang Dreamers. Pero may isang laban pa silang kailangan harapin at sa mismong Saga Arena ito gagawin. May ibubuga kaya sila sa Saga Junior Ballooners?
Abangan ang mga susunod nilang adventure. Ito ang Pocari Sweat Live Your Dream Project. Pocari Sweat.